Let's pray. Our dear Heavenly Father, with thanksgiving and humility in our hearts, we humbly approach thy throne of grace, claiming the presence of the Holy Spirit to be in our midst, who will make us understand spiritual things. We thank you, dear Father, for this opportunity to study your word, a study that will strengthen the faith that you have given us, the same faith that was once delivered unto the saints. We pray that you may continue to empower Elder Ephraim as you use him to share the word, the truth of the gospel of Jesus Christ. May each and every one of us, dear Father, be blessed, but the blessing that we will receive, we will share to everyone we may come in contact with, so that as we rejoice and delight in the gospel of Jesus Christ, many others will also rejoice and take part in that reality that soon our Lord Jesus will return to take us home to be with him. Thank you for answering our prayers. We humbly ask in Jesus' name. Amen. Amen. Isang magandang gabi dito sa New York, New Jersey. Magandang hapon dyan sa California. Magandang umaga, tanghali naman sa Pilipinas. At sa lahat ng mga makakapakinig nito, kaya ating sila lahat binabati sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Anumang oras ay dumating, ang aming panalangin ay maging pagpapala, maging liwanag, magbigay ng buhay na pag-asa sa katotohanan ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Mag-uumpisa tayo sa ating pag-aaral. Dito tayo sa tinatawag na Revelation chapter 14. Okay mga kapatid, sana available yung ating mga Bibles sa pag-aaral natin. Mag-aaral tayo ng Revelation chapter 14 verses 6 to 11. Ito yung mas familiar sa mga Bible students, tinatawag na three angels message. So, unahin muna natin ito na tungkol sa ating kaligtasan, sa kaligtasan ng buong sanlibutan. So, ba yan? Mag-uumpisa tayo dito sa isang talata, yung tinatawag na sa Amos 3:7. Ang mga sekreto ng gawain ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Ang sabi dito, surely the Lord God does nothing without revealing His secrets to His servants, the prophets. Ibig sabihin, tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa kanyang mga panukala para sa atin, wala siyang ibang gagawin kung hindi ipinahayag niya sa kanyang mga lingkod kung saan ito yung kanyang mga propeta. Isa sa mga propeta niya at huling propeta sa Biblia, yan ay si John the Revelator, John the Beloved. Binigyan siya ng pangitain doon sa island ng Patmos. Siya na yung last na alagad na nabubuhay. Ngayon, dinala siya doon sa isang island para i-exile. Doon naman pinahayag ng ating Panginoon ang tinatawag na apocalypse or revelation. Ito yung last message ng Panginoon para sa last generation na nabubuhay ngayon. Ito yung last huling yugto ng kasaysayan ng sanlibutan ito. So mag-uumpisa tayo sa Revelation. Babasahin muna natin Revelation chapters 14 verses 6 to 11. Ang sabi dito, I saw another angel. Alalahanan natin yung Revelation ay symbolic. So, sabi niya dito, I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach or to proclaim unto them that dwell on the earth, to every nation, kindred, tongue, and people, saying with a loud voice,
Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. And worship him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water. Yan yung first angel. Second angel ay nandito sa verse 8. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink the wine of the wrath of her fornication. Verses 9 to 11, ito yung third angel. And the third angel followed. Tanda natin yung word na followed. Kasi dito tayo malilito. Baka akala natin dahil tatlong anghel, tatlong mensahe. Ano? So followed them. The third angel followed them, the first and second, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whoever receiveth the mark of his name. So mga kapatid, pag pinag-aralan natin itong Revelation, pag mag-survey tayo sa karamihan ng mga kapatid natin na Christians, ayaw nilang pag-aralan, ayaw nilang basahin yung Revelation kasi nakakatakot daw. Yan ang known or familiar view, kaya maraming Christians hindi nag-aaral o hindi nagbabasa ng Revelation. Pero ngayon titingnan natin kung talagang nakakatakot basahin, pag-aralan o pakinggan itong last book of the Bible. Sabi dito, Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he who read, mapalad, masaya ang siyang nagbabasa, who reads and those who hear the words of the prophecy, and who heed or keep the things which are written in it. Anong in it? Itong book of Revelation. Bakit? Bakit masaya? Bakit mapalad yung nagbabasa, nakikinig at nag-iingat ng mga naisulat dito? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang ibig sabihin, this world is about to come to an end. Kaya napakahalaga na ating mapag-aralan ito. Ngayon, sa ating pag-aaral, hindi ito magmumula sa akin. So lahat ng mga verses na pwede nating gamitin para maka-produce tayo ng liwanag. Kasi most of the time, lalo na ngayon, ang pag-aaral more on debate. So sa debate, walang napoproduce na liwanag. Ang napoproduce ng debate ay init ng ulo. So kahit totoo yung sinasabi ng katunggali mo, hindi mo tatanggapin kasi hindi yun ang posisyon mo eh. So ang goal natin is by the grace of God, through the guidance of the Holy Spirit, to produce light and understanding. Ano? So, yan. So mag-uumpisa tayo dito sa verse 6. Itong first angel, nandito sa verses 6 and 7. Pero ang focus natin ngayong gabi, dito lang muna tayo sa verse 6. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Naka-highlight yung everlasting gospel kasi itong everlasting gospel, from Old Testament to New Testament, mga kapatid, iisa lang ang pamamaraan ng Diyos sa pagliligtas ng tao mula ng pagkahulog ni Adam hanggang sa huling batang ipapanganak bago dumating ang ating Panginoon Hesus. Isa lang ang pamamaraan ng kanyang pagliligtas sa atin mula sa kasalanan. So, itong anghel na ito, meaning messenger, meron siyang walang hanggang mabuting balita na ipapangaral sa lahat ng nananahan, nakatira sa sanlibutan. Walang excuse dito mga kapatid. Ito ay inclusive to every nation, every kindred, lahat ng lipi o lahi, tongues, kung ano man salita nila, dialect to language, and people. Talagang napakabait ng Panginoon. Ano? So, ngayon, itong three angels message, mga kapatid, Revelation 14, 6 to 11, napakahalaga nito. Ito yung God's final message of hope dito sa sanlibutan. Kasi kahit saan tayo pumunta sa sanlibutan,
gustuhin man ng mga leaders natin, government leaders, lahat ng mga leaders natin, tayo mismo ng mga mamamayan, gusto natin mamuhay na mapayapa. Pero sa kabila ng ganito, talagang hindi nangyayari. Pagdating sa politics, government, hindi talaga magkaintindihan. Walang katapusan. Lahat ng sides, pakikinggan mo, pareho tama. Isa lang ang source niyan eh. Pinag-aaway tayo ng kaaway para ang tingin natin sa bawat isa sa kalaban sa ibang parte parang kalaban natin. So, itong mensahe ng everlasting gospel, the three angels message, ito yung babala ng Panginoon na ayaw niyang ni isa ay mawaglit. Ano? So, liliwanagin muna natin ito. Three angels message. Number one, hindi ito tatlong mensahe. Ito ay iisang mensahe, ngunit tatlo ang kanyang context. Lahat ito naka-context sa everlasting gospel, pero yung context niya or viewpoint ay nakabahagi sa tatlo. The first angel in the context of judgment, the hour of his judgment. Yung second angel, ang context niya, Babylon is fallen. Yung third angel, ang context niya, huwag nating sambahin ang halimaw. Anong halimaw ito? This is a religious group. Kasi pag sinamba natin, pag tinanggap natin ang Panginoon, ang tawag talaga niyan religion. Ano? We are all believers, religion. So yung kaaway, meron din siya sarili niyang religion. Kokopyahin niya ang programa ng Panginoon. Dati, kinakalaban niya yung mga tao, pinapatay niya, pinipersecute niya. Ang tawag niya sa history ay Dark Ages. Ngayon, hindi niya napapatayin yung mga tao. Bibigyan pa nga niya ng mga Bible eh. Basta wag lang pag-aralan, hindi maintindihan, mananatili tayong mangmang sa katotohanan ng salita ng Diyos. So itong ating Bible study, hindi ito conclusive. Ito ay open Bible study. Kung meron tayong mga tanong, open for research. Ano? Ayan. So, ngayon, una, itong three angels message, the everlasting gospel, it is the everlasting gospel in its purity and clarity. Wala itong dungis ng human wisdom or human philosophy. Kasi pag nagdidebate yung mga tao, kahit hindi na nasa punto yung Word of God, gagamitin nila ng mga human philosophy para i-prove lang na tama pa rin sila. Pero itong three angels message, the everlasting gospel, is being cleansed from all human wisdom and philosophy. Ibig sabihin ito yung tunay, buo, dalisay na katotohanan na itinuro, ibinahagi mula kay Kristo patungo doon sa mga apostol at ngayon ay ibabalik sa mga believers ngayon sa huling yugto ng sanlibutan. Ano? So kaya nga, by the grace of God, ang aking dalangin at sigurado ako tayong lahat nagpe-pray na kung anuman liwanag matanggap natin dito, ay ibabahagi din natin sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay. Hindi in a form of patunayan natin na tama tayo o mas nakakaalam tayo sa iba. Kasi lahat tayo, from head to toe, there's nothing good in us. And our only hope of salvation is the everlasting gospel. Okay? Ngayon, pag tinanggap ng tao ang mensaheng ito, it will prepare us, it will prepare the people for the final events na mangyayari dito sa sanlibutan na hindi pa nangyayari. Kagaya ng biglaan dumating yung COVID, hindi handa ang tao sa ganun. Kaya lang, all things work together for good. Yung mga mensahe ng mga preachers from the four corners of the wall ng mga building, umabot siya sa four corners of the earth. Ay wala namang corners yung earth, di ba? Kasi bilog ang mundo. Ano ibig sabihin ng four corners? Yung compass, yung four winds. Oh. So dito ngayon, uso na. Kaya nga, ayun lang, medyo hindi tayo marunong kaya hindi tayo nakapag-diretso sana. Live streaming sana ito sa Facebook. Pero ano ka ganito mamaya. Ilalagay natin sa YouTube at Facebook. Ngayon, ang panglima na point dito, ito yung pinaka-final warning ng Panginoon kasi God is not willing that any should perish. So God's final warning to a dying and doomed world. Sinong gagamitin ni Lord? Tayo na mga nag-aaral. Ano? Tayo ay pinagkalooban ng ni Lord.
Hindi tayo nagmamay-ari ng message. Wala tayong sariling mensahe, wala tayong sariling relihiyon. Itong mga liwanag na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin at hindi lamang ito by words, kung hindi by the grace of God and through the indwelling of the Holy Spirit, ma-i-demonstrate, maihahayag sa ating buhay sa lahat ng ating makasalamuha. We will learn to accept those who oppose us. Yung mga kokontra, yung mga hindi makikinig, matututo tayong tumanggap sa kanila. Okay? So ngayon, Kuya Pipes, pwedeng pabasa ng Romans chapter 1 verse 16? Pwede open tayo lahat sa ating mga Bible. Unahin ko muna si Kuya Pipes, tapos si Romans, Rafi, si Ate Nets. Romans chapter 1 verse 16 and for 7. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greeks. Oo. Sinulat ni Pablo yan sa iglesia ng Rome. Yun lang ang iglesia na hindi niya napuntahan ng face-to-face. Dalawang reason bakit hindi pinahintulot ng Panginoon. Una, para lahat ng mensahe na dapat malaman natin, nandyan sa Book of Romans, the clearest gospel of all. Pag may chance kayo mga kapatid, basahin, pag-aralan natin yung Romans. Pero ang introduction ni Pablo dito, sabi niya, I am not ashamed. Hindi ko ikinahihiya ang gospel ni Pablo, ni Jesus. Sapagkat ito daw yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa lahat ng maniniwala mula sa mga Hudyo patungo sa mga Grego. Lahat talaga. Bakit hindi ikinahihiya? Kasi lahat na, si King Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus, si Alexander the Great, tapos yung Great Roman Empire, lahat na-conquer nila yung sanlibutan. Pero may isang bagay na hindi nila na-conquer, yung kamatayan. Diba? Si Alexander the Great, namatay siya, 31 years old. He conquered the world, pero hindi niya na-conquer yung kamatayan. Si Pablo, ipipresent niya dito ngayon that the gospel of Christ is the power of God. Ito yung dinamita. Pag tinapunan tayo ng dinamita, patay tayo, wasak-wasak tayo. Itong dinamita ng Diyos, pag tinapon dito sa atin, patay tayo sa sarili natin, pero mabubuhay tayo kay Kristo. Yan yung the power of God unto salvation. Ngayon, doon sa verse 17, Kuya Pipes. 17. Oh, For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, yan. as it is written, the just shall live by Oh. faith. Yung sinabing in it, doon sa gospel ni Jesus Christ, which is the power of God unto salvation, nandyan yung katwiran ng Diyos. At yung katwiran ng Diyos na nandun sa Ebanghelyo ni Kristo, yan lamang ang pamamaraan ng Diyos kung paano niya iligtas ang tao. So dito sa verse 17, doon sa everlasting gospel, the power of Christ unto salvation, ipinahayag ang katwiran ng Diyos. Paano ipinahayag? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag sinabing pinahayag, usually ang gamit natin yung mata. Pero dito sa spiritual na bagay, sa spiritual na aspeto, makikita lamang natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi natin, wala tayo nung linalang ng Diyos ang sanlibutan. Pero paano natin nalaman na linalang ng Diyos? Dahil sa mga nature, yung tanim, mga bundok, mga dagat, tubig, ilog, mga ibon, lahat ng mga linalang ng Diyos. Yan ang nagpapatotoo na linalang ng Diyos ang sanlibutan. So itong kaligtasan ng Panginoon, yung katwiran ng Diyos na nagliligtas sa atin, ipinahayag lamang sa magitan ng pananampalataya. So it will start through faith and it will end up in faith. Sa Romans chapter 3 verse 21, ito na witness ng mga yung pag sinabi, pag mabasa mo yung statement na by the law, ibig sabihin niyan yung sinulat ni Moises, yung first 5 books ng Old Testament. So the righteousness of God, the gospel of Jesus Christ, which is the everlasting gospel, was witnessed by the law, yung mga sinulat ni Moises, and the prophets, from major prophets to minor prophets. Pag sinabing major prophets, sila Isaiah, Jeremiah, Daniel. Yung mga minor prophets, sila Joel, okay, sila Micah, yan. So lahat yan, pinahayag na. Kaya yung Amos chapter 3 verse 7, walang gagawin ng Diyos kung hindi yung mga bagay na kanyang ipinahayag sa kanyang mga lingkod
na sila yung propeta. Okay mga kapatid, itandaan nyo lang yan para mamaya sa discussion natin. Okay, so umpisa na natin to ang first angel. I saw another angel flying in the midst of heaven. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, bago pa itong angel na nakita niya sa three angels, Kuya Rafi at Ate Nets, sa mga pinag-aaralan natin dati yung seven trumpets, di ba? Doon sa seven trumpets, ang iihip nun, angel din. So yun yung mga angels. Kaya pagdating dito sa verse chapter 14, sinabi ni John, another angel flying in the midst of heaven. Okay? So, number 2, itong message ng three angels message is a vertical message. Hindi ito galing sa Pilipinas, hindi ito galing sa Amerika. Kaya pag pumupunta ako ng Philippines at mag-ministry, sabi ko, yung mga maririnig nyo, nandyan na nakasulat yan sa Bible. Pero ito, galing itong mensahe ng Panginoon galing langit. Hindi kay Brother Epi, hindi sa mga pastor. Tayo lang yung mga nagpapahayag sa mga ibinigay ng Panginoon sa atin ng mga liwanag. So this is a vertical message, which means it really comes from God. Ngayon, dito sa angel flying in the midst of heaven, ano ang meron siya? Having the everlasting gospel. Walang hanggang mabuting balita. Anong layunin? Upang ipahayag, ituro, ipangaral sa lahat ng tao na nakatira sa mundo. Every nation, kindred, tongue, and people. So ngayon, dito sa everlasting gospel na gusto niya ipaabot sa lahat ng tao, paano natin malaman na ang kalooban ng Diyos ay hindi naman natin siya nakikita, hindi naman natin siya kilala? Sa magitan ng pagpahayag dito sa salita, no? So tingnan muna natin dito. 2 Peter chapter 3 verse 9. Pwedeng pabasa, Kuya Rafi? And Peter 3:9, Uh-huh. the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Mhm. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yan. Kasi maraming nagsabi, matagal na kami nananampalataya pero wala pa naman ang Diyos. Parang baka napakahina naman ng takbo ng kanyang pangako o baka naman hindi totoo. Ang ini-emphasize ni Peter dito, hindi sang-ayon sa ating pag-uunawa. Bagkus, ang Diyos ay mapagtiyaga para sa atin. Kasi wala siyang layunin, wala siyang programa na kahit isa ay mawaglit. Kung hindi ang lahat ng tao, sa King James mababasa mo nyo na, but that all should come into repentance. So wala siyang tinatangi. Kasi mga linalang niya tayo, mga anak niya tayo by creation. Kung nahulog tayo sa kasalanan, hindi niya tayo sinisisi. Binigyan niya tayo ng solusyon at ang solusyon na ito ay sa pamamagitan ng mensahe, the everlasting gospel. Tingnan pa natin ito. 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Anong sabi dito? This is good and pleases God our Savior, who wants how many men? All men. Kaya pag mangyari mga kapatid, na tayo ay hindi magkasama sa relihiyon o meron tayong mga disagreement sa mga ibang banda, kailangan ilagay natin siya sa konteksto ng kaligtasan. Lahat tayo makasalanan from head to toe. There's nothing good in us. At ang gusto ng Diyos ay iligtas tayo. Who wants all men to be saved and to come into the knowledge of truth. What truth? The everlasting gospel. God's way of saving men. Okay? So dito makikita na natin yung pagiging inclusive ng Panginoon. Tandaan natin yan, ano? Walang kahit sino man na gusto ng Panginoon mawaglit. Bagkus ang kanyang kalooban, ang kanyang hangarin ay ang lahat ay maligtas at dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Alam naman natin ang katotohanan ay si Kristo. Jesus is the everlasting gospel. Jesus is the gospel. Jesus is the good news about salvation. So, paano naging everlasting ito? Okay. Tingnan natin. Everlasting yan kasi una, pinanukala at isinagawa ng Diyos ito
bago pa itinatag ang sanlibutan. Nandiyan yung mga verses, titingnan natin mamaya. Pangalawa, alam ng Diyos na mahuhulog ang tao sa kasalanan, pero hindi siya ang responsable nun. Iba yung foreknowledge, na alam niya mangyayari, pero hindi siya responsable nun. So nung nahulog talaga ang tao sa kasalanan, ipinangako niya na kaagad, Genesis 3:15. Yung pangakong yon, mula doon sa Genesis, natupad ngayon sa banal na kasaysayan ng ating Panginoon Hesus sa magitan ng kanyang pagkabuhay, pamumuhay, kamatayan at pagkabuhay na maguli. So makikita natin, titingnan natin yan lahat ng mga verses. Una, itong plan na initiated by God before the foundation of the world. Napakaganda nito mga kapatid. Huwag natin pahintulutan ang kaaway sa gamitin ang ating pag-unawa, gamitin ang ating karanasan. Ang ating paninindigan ay yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Number 1, Ephesians chapter 1 verse 4, ang sabi dito, sang-ayon sa kanyang pagpili sa atin. Ang Diyos na naglalang sa atin, ang Diyos na naglalang ng sanlibutan, pinili niya tayo kay Kristo. Itong He, nakita niyo yung word na He dito? Yan yung si Father. Itong Him, yan yung si Jesus. So tayo, sang-ayon sa kalooban ng Ama, pinili niya tayo doon kay Kristo. Kailan niya tayo pinili? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Paki-double check nyo sa Bible niyo yung mga verses dyan, ha? Napakaganda nito mga kapatid. Para pag-ukulan natin yung panahon na magdebate, mag-promote ng ating mga denomination. Ito ang mag-unite sa atin yung katotohanan kay Kristo. Pangalawa, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Siya na nagligtas sa atin, kay Kristo, kailan niya tayo iniligtas? Before the world began. Hindi pa tayo nahulog sa kasalanan, meron ng panukala ng pagliligtas. Ang illustration ko nito mga kapatid, pag ang mga engineer maggagawa ng shopping mall, lalo na sa Pilipinas, kasama dyan yung tinatawag na backup generator. Kasi ang Pilipinas, magaling sa brownout. Siguro hindi kaya i-distribute yung kuryente, lalo na sa Masbate. Pero ngayon ay inaayos na nila. World record yung Masbate sa brownout. 3 linggo ng brownout, 1 linggo ang ilaw, tapos magpa-fluctuate pa. Kaya karamihan ng mga tao doon, ini-encourage ko magbili kayo ng power inverter para hindi masira yung mga refrigerator. Okay, so ngayon, si Kristo mismo, Revelation chapter 13 verse 8. Siya yung kordero ng Diyos na pinaslang bago pa itinatag ang sanlibutan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, bago pa tayo nahulog sa kasalanan, meron ng panukala ng kaligtasan. Ito ang maganda, second coming, Matthew 25 verse 34. Pagdating ni Jesus, tayo na mga tumanggap kay Kristo, tumanggap sa Ebanghelyo, ito yung sasabihin niya. He will say unto them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Manahin nyo ang kaharian na inihanda sa inyo. Kailan inihanda? From the foundation of the world. Matindi ito mga kapatid, hindi to kayang abutin ng ating sariling pag-iisip. Ang pwede lang talaga natin gawin dito, magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Na bago pa tayo nahulog sa kasalanan, meron ng panukala ang Diyos ikaliligtas sa lahat ng tao. Okay? So plan initiated by God before the foundation of the world. Number 2, nahulog nga talaga ang tao sa kasalanan. So ipinangako na ng Panginoon. Genesis chapter 3 verse 15. Di ba tinukso sila ng ahas? Nahulog sila sa kasalanan, ipinangako na ng Panginoon. And I will put enmity, alitan, between thee, doon kay Satan, na gumamit doon sa ahas, and the woman. Tatanda natin mga kapatid, itong ahas na ito ay napakaganda na linalang ng Diyos. Kaya ang deception ni Satanas, mga kapatid, ang deception, hindi mo malalaman na linoko ka o nadaya ka hanggang tapos na yung pandaraya. So yun ang iingatan natin. Kasi yung mga anghel hindi nagkasala, nadaya ni Satanas 1/3. Doon sa langit yun nangyari. Pagdating dito sa lupa, si Adam at si Eva nadaya, pero si Adam alam niya. Kaya ang kasalanan ni Adam ay pagsasalangsang. So ngayon, hindi sila chinarge ng Panginoon. Sa halip, ang unang pinangakuan ng Diyos ay yung
si Satanas na ginamit niya yung ahas. Sabi niya, I will put enmity, alitan, between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head. Ibig sabihin nito, yung seed ng babae, he will expose yung pandaraya ni Satanas. And thou shalt bruise his heel. Doon yan sa cross mangyayari. Total exposure ng agape love of Christ, love of God, and the deceitfulness of Satan. Okay? So yan yung pangako na natupad kay Kristo. Dito nga nabobo si Satanas dito eh. Akala niya si Eva, itong babae, na binabantayan niya mga anak. Kaya yung unang anak ni Eva, si Cain, kinurap niya yung mind, umabot sa pagpatay kay Cain, kay Abel. Kita nyo? Talagang pagdating sa kaligtasan, galit na galit si Satanas kasi hindi siya involved doon. Wala siyang ka-idea. Dumating nga si Jesus, hindi pa niya alam. Narinig niya lang yung mga angel nagkakantahan, ano? Doon sa mga shepherds. Tapos, sa sobrang galit niya, ginamit na naman niya si Herod. Patayin lahat ng mga bata. Kasi hindi niya alam kung saan doon eh. Patayin yung mga bata from 2 years old and below. Kawawa talaga to si Satanas. Sa galing niya na pandaraya, wala siyang kaalam-alam tungkol sa kaligtasan. Ngayon, ang gusto niyang ipaabot dito sa mga tao sa atin, guluhin din yung ating pag-unawa sa kaligtasan. Kaya napakahalaga na pag-aaralan natin yung everlasting gospel. Ano? So, ngayon, ano nga yung umpisa? Plan initiated by God before the foundation of the world, promised right after the fall, at natupad mula sa pagkabuhay ni Jesus. Kaya titingnan natin itong kapanganakan ng ating Panginoon. Nung ipapanganak ang Panginoon, nagpakita yung mga anghel sa mga pastol. Takot na takot sila. Ang sabi ng anghel, Luke chapter 2 verse 10, be not afraid, huwag kayong matakot, sapagkat ako ay may dala sa inyo, I bring you good news that will cause great joy. Sa Greek nito, mega joy, hindi lang siya kasiyahan, kung hindi dakilang kasiyahan. Umaapaw na kasiyahan. Para kanino? For all the people. Kasi, pag mag-birthday si Cesar Augustus, imbitado lahat ng mga taga-Rome, mga neighboring nations. Pero hanggang doon lang sila. Pero yung birthday ni Jesus is good news for all the people. Nakita natin mga kapatid. So from the birth of Jesus, kaya yung birth ni Jesus, hindi yan nagligtas sa atin. It qualify him to be our representative, to be our Savior. Okay? So sabihin na, si Kuya Epi nagtuturo ng birthday daw ni Jesus, nagligtas sa atin. No? It qualify Christ to be our representative. Okay? So what kind of good news? Great joy to all people. Tingnan natin itong sabi ni Pablo. 1 Corinthians 15, 1-4. Now I would remind you, brothers, of the gospel. Hindi a gospel. The gospel I preach to you. So yung gospel niya, kasi 10 years siya nag-preach doon, na-convert yung mga taga-Corinth, na mga Gentiles. After 10 years, they did not grow in the Lord. They remain babes in Christ. Converted na sila, pero yung way of life nila parang worldly pa rin. So ito yung sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4. The gospel I preach to you, which you received. Wow, praise the Lord. Tinanggap talaga nila eh. In which you stand, and by which you are being saved. If you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received. So yung binigay ni Pablo sa mga taga-Corinth na good news, tinanggap din niya mula kay Kristo. Hindi galing sa kanyang sarili, hindi galing sa kanyang relihiyon. So, important what I also received. I delivered to you what I also received. Ano yung tinanggap ni Pablo? That Christ died for our sins in accordance to the scriptures. Ito yung ngayon law and the prophets sa Old Testament. That he was buried and was raised on the third day in accordance to the... Ibig sabihin, hinulaan na ito. Saan nahula ito?
Ang pinaka-detail nito doon sa Leviticus chapter 24. Ano? Yan. Ngayon, titingnan natin dito, bakit papasok itong Ten Commandments. Sa next week, ito yung part 2 ng ating Three Angels message. First part, second part next week. Titingnan lang natin, no? Psalm 89 verse 14. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Yung iba sa atin nakita na ito. Loving kindness and truth go before you. So ang kaharian, ang gobyerno ng Diyos, nakatayo ito, nakapundar sa katwiran at katarungan. Okay? Dito sa 97 verse 2 ng mga awit. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. So paano natupad sa buhay ni Kristo ang kaligtasan mula sa kasalanan? Alam naman natin na ang kasalanan ay ang pagsasalangsang sa kautusan. Okay? So ganito yun mga kapatid. Linalang tayo ng Diyos doon kay Adam. At Tinets, pwedeng pabasa ng Acts chapter 17 verse 26. Sa mga susunod na pag-aaral, madidetail natin ito. Acts chapter 17 verse 26. Ang context niyan, habang pumupunta kayo doon, si Pablo naglalakad sa ministry. Isa sa mga lugar na pinunta niya doon sa Athens, nakita niya yung nakasulat doon, sa Diyos. Pastor, wala po akong dalang Bible, nasa trabaho po ako. Sino to? Okay lang, Sister Nets. Oh. Ang tinatawag ko na si Sister Nets, si Ate Nets dito sa California. Dalawa Dalawang kayong ninita dalawang ngayon. minuto natin. Oo. Oo. Okay, Ate Nets. Acts chapter 17 verse 26. Acts 17 verse 26. Um, From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. yan. Doon ang pretext niyan, nakita ni Pablo na itong mga tao, hindi nila kilala ang Diyos, pero sinasamba nila. So ngayon, kinuha niya itong pagkakataon, ipinakilala niya na itong Diyos na ito, siya naglalang ng langit at lupa at mga tubig, at sa pamamagitan ng isang tao. Sino yung isang tao na sa pamamagitan? Si Adan. So tayo ay linalang ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao, hindi niya tayo linalang isa-isa. So yung buhay, pag may chance kayo mga kapatid, tingnan niyo yung Genesis chapter 2 verse 7, sa original, yung hininga ng buhay. Sa original yon, hininga ng mga buhay. The breath of lives. Kaya yung kamatayan din ni Kristo, deaths. Plural din. So ganito ang nangyari niyan. Nung linalang ng Diyos tayong lahat doon kay Adam, linalang si Adam sa ilalim ng kautusan. Na sa pamamagitan ng pagbigay ng Diyos ng kapangyarihan pagpili, kung ikaw, Adan, ay tutupad sa aking salita, ikaw ay mabubuhay. So if you obey, you will be justified to life. That is the righteous requirements of the law. Pero sa oras na ikaw ay sumuway, ikaw ay haharap sa hustisya ng kautusan. Kaya tiningnan natin kanina, righteousness and justice are the foundation of thy throne. So pag ikaw ay sumuway, haharap ka ng hustisya, ikaw ay hahatulan sa kamatayan. Saan tayo dinala ni Adan? Yan ang malungkot mga kapatid. Dinala tayo dito sa sumuway siya. Ang malungkot, wala pa siyang anak nung nangyari yon. So lahat tayo damay doon. Alam naman natin na yung guilt hindi pwedeng ilipat. Pero halimbawa yung eroplano na tumama doon sa Twin Tower, ilan ang patay doon sa eroplano? Lahat. Ang tanong, responsable ba sila lahat sa kanilang kamatayan? Hindi. Pero damay sila sa kamatayan. Okay? So, hihiwalay natin yung responsibility and being involved. Na-involve lang sila, pero hindi sila responsable sa kanilang kamatayan. Ganon din ang nangyari kay Adam. Pwedeng pabasa, Kuya Rafi, Kuya Piper, or Kuya Rafi, kung sino mauna. Romans chapter 5, verse 12. Romans chapter 5,
verse 12. Roman. Romans, Romans chapter 5, verse 12. Romans 5:12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. Wow. Kita nyo na? So hindi tayo nagkasala ng sa sarili natin, nadamay tayo dun sa kasalanan ni Adam. Ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao. Binalang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao. Nung nagkasala yung isang tao, nandun tayo sa kanya, damay tayo dun. So ngayon, anong solusyon ng Diyos? Sa pangalawang tao, si Kristo. So ang ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak doon sa incarnation ni Jesus Christ. Pinagdugtong niya yung buhay natin. Yung makasalanan nating buhay, ginawa niya si Kristo na tao. Kaya, bago si Kristo maging tagapagligtas, kailangan niya ma-qualify to be our representative. Kailangan niya maging tao. So doon sa incarnation, kasama tayo mula kay Adam, lahat ng tao, lahat ng lahi, lahat ng dipi. Kaya yung everlasting gospel is to be proclaimed to all people. So sa magitan ng kamatayan, pagkabuhay ni Kristo, isinama tayo doon. Ngayon, hindi yung nagligtas ha, it qualify him to be our representative and to be our savior. Ngayon, namuhay siya na hindi nagkasala. Doon sa kanyang matuwid na pamumuhay, doon niya nakamtan ang kahilingan na katuwiran ng kautusan ng Diyos. So he doesn't deserve to die. Pero kailangan niya mamatay. Bakit? Kasi yung katawan na kinuha niya dito sa incarnation, yan yung pagkatao ng makasalanan. So, bago niya dadalhin sa hatulan yung kasalanan doon sa pagkataong yon, kailangan niya muna mamuhay ng matuwid. Pero hindi sapat ito magtanggal ng ating kasalanan. Pwede siya magpatawad. Okay? Pero, dito sa sa perfect life ni Jesus Christ, yun ang nagbigay sa atin ng righteousness. Pero it's not enough magtanggal. So, ang ginawa ng Diyos, dahil yung kasalanan na iniatang sa Kanya, hindi dun sa cross. Tinets, pwedeng pabasa ng Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. Diyan naman. 53. Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Doon yung nangyari, iniatang ng Diyos ang naging likas nating kasalanan, iniatang doon kay Kristo. So ang mabuting balita, na sa kabila ng tinaglay ni Kristo ang ating makasalanang likas, He was able to produce a perfect righteousness na hinihiling ng pundasyon ng gobyerno ng Diyos. Pero nga, hindi siya sapat magtanggal ng kasalanan. Yung katawan na tinaglay dito sa kanyang pagkatao, kinakailangan mamatay. At doong namatay si Kristo, hinarap niya, nakamtan niya ang kahilingan ng hustisya ng kautusan. Nakuha niyo mga kapatid? So by his perfect life, he met the righteous requirements of the law. By his sacrificial and victorious death, he met the justice of the law. So yung kamatayan ni Kristo, yun ang nagbayad ng kasalanan ng buong sanlibutan. So kung binayaran ni Kristo yon, ano ang resibo? Ano ang naging resibo ng bayad sa ating kasalanan? Paano natin malaman na binayaran ni Kristo yon? Ang resibo ay ang kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. So mula sa pagkatao ni Kristo hanggang sa pagkabuhay na maguli, kasama tayo. Basahin natin yung hanggang paakyat dun sa langit. Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verses 3 to 5. Kuya Pipes,
Pwede pabasa? But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Na-mute ka. Ito yung good news sa birth, life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Nung nabuhay siya, binuhay tayo ng Panginoon. Siguro sa ibang version, kung makikita nyo, yung Ephesians chapter 2 verse 5, makikita nyo, He made us alive. Sa King James, He quickened us. He made us alive together. Dito nangyari yung sa incarnation. Tapos, kaya nga by His grace. So, birth, life, tapos death. Pagdating sa verse 6, He raised up, binangon niya tayo kalakip ni Kristo. Hindi sa halip ni si Kristo. Tapos, hindi pa tapos yun. Kasama binigyan tayo ng bagong buhay doon sa incarnation. Isinama tayo doon sa langit na bayan doon kay Kristo. Yan ang good news. Kaya ang tawag sa atin, kahit nandito tayo sa lupa, we are pilgrims because our citizenship is in heaven. Philippians chapter 3 verse 20. Ano? Pag may time kayo, i-check nyo lang yan. Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship is in heaven. Ngayon, may warning si Pablo sa 2 Corinthians. Mahaba itong Corinth kasi maraming issue doon sa iglesia na yun eh. Sabi ni Pablo, ang aking ikinababahala na sa anumang pamaraan na kagaya ng ahas na dinaya si Eva sa magitan ng kanyang pagiging tuso, na ang inyong mga isipan ay ganun din, should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Pagdating sa verse 4, for if he that cometh preaches another Jesus. Ang sabi niya, kung mayroong mga ibang preacher na mag-preach ng ibang Jesus, whom we, yung we, rin-refer niya sa kanyang mga kasama apostol, have not preached. Isang Jesus lang ang preach nila. Baka may ibang Jesus na naman magkiklaim na sila si Jesus. Oh. Or if you receive another spirit which you have not received, or another gospel which you have not accepted, you might well bear with him. Grabe, no? So, iisa lang talaga. Dito naman sa Galatians, yun din ang problema. Kasi ang ibig sabihin ni Pablo, hindi kayo nag-aaral ng word. Ang dali nyong madaya. Iyon ang concern ni Pablo. Dito naman sa Galatians, sabi niya, ako'y nagtataka. I am shocked, I am surprised that you are soon removed from him that called you into the grace of Jesus Christ to another gospel. Ang bilis niyong mahatak. Mga kapatid, napakahalagang mag-aral ng Bible. Yung personal study nyo, importante yan. Tapos, pag meron kayong napag-aralan, i-share nyo sa mga kapatid nyo sa bahay o sa loob ng simbahan. Importante yung Bible study, mga kapatid. Sabi niya, ang dali nyo hatak doon sa tumawag sa inyo sa magitan ng Ebanghelyo ni Kristo. You have been sidetracked from the truth of the gospel, which is not another. Kasi wala namang another eh. But there be some that trouble you. Itong some that trouble you, ito yung si Satanas gumagamit ng tao. Kaya, ang gagamitin niya ng mga tao to confuse sa understanding natin sa gospel, no? And would pervert the gospel of Christ. Yan. So dito sa verse 8, but though we, kahit kami, sinasabi niya si Pablo at yung mga disciples, or an angel from heaven. So alalahanin natin mga kapatid na yung 3 angels galing sa langit. I saw another angel coming from in the midst of heaven. So kung kami mga apostol o anghel na galing sa langit, preach any other gospel unto you, then that which we have preached to you, let him be accursed. Matindi, mabigat ito mga kapatid. Isumpa kung meron pang ibang ebanghelyo. Kaya iisa lang talagang ebanghelyo mga kapatid. Verse 9, as we have already said, sinabi ko na yan sa inyo, ngayon sasabihin ko pa na naman uli, na kung sino man at may sino mang magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, siya ay dapat nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Kita nyo mga kapatid, ganyan ka serious
at kahalaga itong gospel na dapat natin malaman. Dito sa verses 11 to 12, pinaliwanag niya talaga sa mga taga-Galacia. Sabi niya, gusto kong malaman niyo mga kapatid, na itong ebanghelyo na aking ibinahagi at tinuro sa inyo ay hindi ito galing sa tao o hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin ng tao, kundi ito ay tinanggap ko sa magitan ng pagpapahayag ni Kristo mismo. So Paul received the gospel through a special revelation from God. Di ba? Dati Saul siya, tapos pinersecute niya yung inusig niya yung bayan ng Diyos, tinawag siya ng Panginoon on the way to Damascus. So sana maging maliwanag ito sa atin mga kapatid, na pag nakita natin itong everlasting gospel, the good news of our salvation, una na tandaan natin, ang ebanghelyong ito ay hindi sangayon sa tao. Hindi galing kay Pablo, hindi galing kay Brother Epi. Ito ay galing mismo sa pagpapahayag ng Diyos sa kanyang naisulat sa salita. Pangalawa, hindi natin ito tinanggap mula sa tao. Pangatlo, hindi ito itinuro ng tao. Pangapat, ito ay tinanggap sa pamamagitan ng pagpapahayag. Okay? So the Holy Spirit will guide us into all the truth. So nakuha na natin yung gospel, everlasting gospel, no? Ngayon, para kanino ito? Sa lahat ng tao. So ang objective nito, tatlo. Number 1, tayo na mga nanampalataya na at makarinig at tumanggap sa Panginoon, lalo tayong mapapalapit kay Kristo. We will grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Number 2, it will prepare us pagdating ng Kristo. Kasi sisilyohan ng Panginoon ang mga tao na nagpasakop sa Kanya. Pangatlo, ito yung final, last warning of love. Ayaw ng Panginoon na any should perish, but that all should come into repentance. Okay? Kaya, to every nation, tribe, tongue, and people. John 3:16, for God so loved the world. Walang exempted. Yung world dyan, hindi yan yung globe. Yung mga taong nakatira dyan sa globe. Okay? Mark 16:15 and 16, and he said unto them, go into all the world and preach the gospel. Kaya worldwide ito, lahat ng generation ito mga kapatid. John 12:32 and 47, if I be lifted up, I will draw all men. I came not to judge the world, but that through him the world might be saved. So, but to save the world. 1 Timothy 4:10, we trust in the living God, who is the Savior of all men. Titus 2:11, the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang tanong, lahat ba ng tao pupunta sa langit? Kaya yung keyword dyan, sa kanila natin pag-aaralan, is believe. So merong balita, at kailangan, pag narinig yung balita, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat Panginoon sa magandang balita na kami ay iniligtas nyo na. So ano yung balita na yon? Merong malaking tinig. Ang malaking tinig na ito mga kapatid, hindi siya loud volume. Ito ay clear sound. Na pag narinig ng tao, sabihin na, wow, pipili sila either for Christ or against Christ. So doon muna tayo sa loud voice. Yung loud voice na yon, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Merong isang writer, ang kanyang book ay Our High Calling. Ang sabi niya dito, Jesus did not bid the Christians to strive to shine. Yung pipilitin mo na ikaw ay liliwanag, but just to let His light shine. Ano lang yan spontaneous lang yan, makikita sa buhay natin. In clear and distinct rays to the world. Do not blanket your light. Do not blanket your light. Do not sinfully withhold your light. Pag meron tayong liwanag na natanggap, ibahagi natin. Ano? We should share the truth in love. God calls for self-sacrificing men converted to the truth to let their light shine forth in clear, distinct ray. So yung loud voice, dyan sa verse 6 ng Revelation 14, is a clear message. Hindi siya confusing. So pag sinabi ng Bible, saying with a loud voice, ang meaning niyan is telling the truth
in its clarity, in its purity, unadulterated, non-commercialized gospel. Kasi ang malungkot mga kapatid, ginagamit natin yung mga gospel ngayon yung message, pangalan ng Diyos, for our own benefit, ginagamit natin negosyo. So nakakalungkot, no? So, saying with a loud voice. What is the loud voice? Not a loud volume, but a clear and distinct. Fear God and give glory to Him. So mga kapatid, next week, yan ang pag-aaralan natin. Itong fear God and give glory to Him. Ano? Kasi isang oras na tayo. We don't want to wear out the saints of the Most High. Ano? So, dito muna tayo magtatapos mga kapatid. The three angels' message is the everlasting gospel, planned and initiated by God before the foundation of the world, promised right after the fall, fulfilled in the holy history of our Lord and Savior Jesus Christ by His miraculous birth, His perfect life, His sacrificial and victorious death, and glorious resurrection. Ano? So, para kanino tong kaligtasan na to? Para sa lahat ng taong makasalanan na kagaya ko. At siguro, kagaya nyo yan. So, pagpalain tayo lahat mga kapatid ng Panginoon. Nawa tayo ay tumanggap ng pagpapala at liwanag sa ating pag-aaral ng Three Angels message. God bless us all. Kuya Pipes? Thank you, Kuya Epi. At mga kapatid, tayo magpapatuloy next week. Ngayon, ang introduction ng everlasting gospel ang sinyer sa atin. Napakahalaga na magkaroon tayo ng clear understanding ng gospel kasi ang full understanding ng gospel magbibigay sa atin ng assurance of salvation. Limited understanding, limited din ang experience natin at saka nagdudulot din ng uncertainty. So, remember that the gospel of Jesus Christ is His holy history, His birth, life, death, and resurrection. So, we'll continue next week. If you have any thoughts you would like to share, this is the moment. Or we will stop this recording and then we can continue on with the reflections, sharing. Para hindi masyadong mahaba, no? Recording pa siya.